Magandang hapon. Magandang hapon po, Father. Isang araw po, merong dalawang magkaibigan. Mga ganitong oras, mga 6:30 ng gabi, no? Ay naghahapunan. 6:00 ng gabi, naghahapunan. Tapos, nag-flash ang TV Patrol, no? Si Kabayan. No? Pagkatapos, binalita doon, merong isang mama tatalon mula sa taas ng building. No? Siya ay nandoon, pinakita ng camera, tatalon siya. Ngayon itong isang sa mga magkaibigan, sabi niya sa kaibigan niya, pare, pustahan tayo 100. Hindi tatalon yan. Ang sabi naman ng isa, hindi, sige, 100 ha, tatalon yan. O sige ha, pustahan tayo. Alam niyo, pagkatapos nga ng ilang minuto, tumalon. Tumalon yung mama. Ito nang si nakipagpustahan, sabi niya kasi hindi tatalon eh. Binunot niya yung kanyang wallet, tapos sabi niya, ito na, babayaran kita, natalo ako eh. Ayun. Ang sabi ng kaibigan, hindi na pare, wag na. Hindi ko lang nasabi sa'yo, kasi kaninang umaga pa yan. Napanood ko na yan, kaya alam kong tatalon. No, hindi ko lang sinabi sa'yo. Sabi niya, hindi, sige lang, tanggapin mo na yan. Bakit? Kasi napanood ko na rin yan eh. Yun pala eh. Bakit, alam mo na palang tatalon, bakit nakipagpustahan ka pa at sabi mo hindi tatalon? Sabi niya, hindi ko namang alam uulitin niya. Hindi ko namang alam uulitin niya. Pambihira. Alam niyo po, itong ebanghelyo natin, ang paanyaya sa atin maging alisto, maging smart and clever. Clever, smart and clever. Yung pumusta ka sa alam mong talunan, hindi yun smart, hindi rin clever. Alam niyo po, ganyan po ang problema natin. Alam niyo, baka akala natin, itong narinig natin sa kwento ni Jesus, ay pinupuri ni Jesus kasi ang Panginoon sa kwento niya. Baka akala niyo, yung Panginoon sa kwento niya ay ang Panginoong Jesus. Hindi po. Hindi po siya yung Panginoon. Isa pa yung Panginoong may-ari ng property niya. No? Hindi po si Panginoong Jesus yon. Yung Panginoon, yung landlord, pinuri niya yung kanyang katiwalang tuso. Dishonest. Baka iniisip nyo, gusto ni Lord maging dishonest tayo. Kasi pinupuri tayo. Hindi ganun. Ang gusto niya sabihin dito, kinukumpara niya, pambihira itong mga matatalinong ito. No, pag wala yan sa Diyos, the worst crime can be committed. Meron pong kasabihan sa Latin, corruptio optimi pessimi. Latin Ang ibig sabihin po niya sa English, the corruption of the best is the worst. Matalino ka ba? Genius ka ba? Kapag ikaw ay naging corrupt, ang gagawin mo, the worst corruption. Magaling ka baka magtalumpati. Kapag ikaw ay naging corrupt, yung sasabihin mong magaling na talumpati, magiging pinakamagaling na kasinungalingan. Ganun po yun eh. Alam niyo po, the other day, nakita ko po sa YouTube, ito pong sikat at tanyag na so-called psychic, may third eye. Pangalawang video niya na yun eh. Nag-ghost hunting. At alam niyo, ang ginawa niya, inilabas niya ang Ouija board. Pambihira. Alam niyo po, baka akala ng mga nanonood, okay palang paglaruan itong Ouija board na to eh. Para makatulong tayo sa mga kaluluwa. Naku po, maling-mali po yan. Huwag niyo pong gagayahin yan. Huwag mong even to entertain the thought of using any way to communicate with spirits. Ito pong taong ito, kung siya po ay totoo, na bukas ang third eye, maaari, angat sa iba. Kaya siya pinupuntahan ng ABS-CBN, pati ng Channel 7. Lahat ng major stations, pagdating ng Halloween, ay talagang tatanungin eh. Maaari siguro, the best. The best yung kanyang sinasabi. Kasi talaga namang ganyan po ang demonyo. Mayroon sila mga preternatural knowledge. Meron pang nagpe-predict, magpo-prophesy kasi bukas ang third eye. Naku po, alam niyo po, pag corrupt ang iyong gift, the worst.
ang lalabas dyan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, huwag kang maging corrupt. Kasi binigyan ka ng talino, binigyan ka ng third eye, kung meron ka niyan. Binigyan ka ng sensitivity. Eh bakit ba meron ka palang sensitivity sa mga spirito? Bakit hindi mo kausapin ng Holy Spirit para malaman mong mali na makipag-usap sa kaluluwa ng patay? Nagkakasala ka sa Diyos. Ibig sabihin, fake. Fake. Hindi talaga spirito ng mga patay ang nakakausap niya, ang mga demonyo. Ayan. Kaya the worst, ang kanyang corruption. Pambihira po ito. Tayo po sana maging mapanuri, mag-ingat. Saan ka ba magaling? Ayan ang tanong. Saan ka magaling? Magaling ka ba magluto? Ayan, di ba? Ay, alam mo, kung ikaw ay magaling magluto, tapos magiging corrupt ka. Naku po, baka nilalagyan mo ng Dora Rat Killer yung masarap mong pagkain at ibibigay mo sa asawa mo. Di ba? Ganyan po ang nangyayari. Meron po mga taong magaling sa negosyo, pero kaya naman pala sila yumayaman dahil sa pandaraya ay hindi po pinupuri ng Panginoong Jesus ang mga dishonest. Alam niyo po, ang unang senyal ng presensya ng demonyo sa buhay mo ay nung una kang nagsinungaling. Ayun na yun eh. Yung una mong pagsisinungaling. Nung batang maliit ka pa, nagsinungaling ka. Ayan, alam niyo po ako, nung bata ako, ang pinakamalaki kong kasalanan talaga sa nanay ko, nagsisinungaling ako. Kasi po, bawal akong tumakbo ng takbo eh. Pagkatapos po ng laro ng aming klase sa Bea, Blessed Elena Academy, grade 3 ako. Bawal akong tumakbo, maglaro. Bakit? Kasi po, namumula ako. Hindi maintindihan ng nanay ko, bakit ang pula-pula mo? No, para kang si Santa Claus na yung damit niya. Ang pula ng mukha ko. Pero ako, hindi ako mapigilan. Napaka-athletic ko eh. Laro ako ng laro. Nagka-cups and rubbers kami. Pagkatapos, 3 o'clock naman yun eh. No, pagkatapos, ay alas 5 pa ako susunduin. Ako po. So, ay ganun na. No? Akala ko makakatakas ako dun. No? Ibig sabihin, no, pagka tumigil na ako na maglaro ng 4 o'clock, mawawala na yung pula ko. Alas 5 na, namumula pa rin yata ako. Kaya palagi ako napipingot ng nanay ko. Ay, ikaw, nagsisinungaling ka na naman. No? Palaging ganon. Pero yung pingot niya alam niyo ba yung pingot? No? Yung hinihila, yung kinukurot yung tenga mo. Ay, yan po ay paglalambing. No? Ikaw talaga, palagi kang nagsisinungaling sa akin. Ganon. Kaya naaalala ko, huwag magsisinungaling. Ito po, kung tayo po ang una pong senyal na unti-unti ka ng ginagamit ng masamang espiritu. Kasi po si Satanas, ang prinsipe ng kasinungalingan. Magsisimula yan sa maliliit na kasinungalingan eh. Kahit white lies, tayo lang ang nagbibigay ng kulay dyan. So bantayan po natin. Kasi ito, kaya ako binabagit ito kasi this is a form of dishonesty. When we lie, we are not being smart and clever. When we lie, tumataya ka sa alam mo ng siguradong talunan. Kuminsan po ganyan ang totoo po, palaging ganito. Hindi lang minsan, palaging ganito nagsisimula ang kasalanan. Magsisimula sa kasinungalingan. Sige na, ngayon lang naman titikim ka lang. Sige na, wala naman nakakakita sa iyo. Sige na, meron ka namang kakilala diyan sa gobyerno, hindi ka makukulong. Madali kang mawawalan ng mawawalang sala. Ganong klase. At kaya ikaw naman, papatol ka sa kasinungalingan, ayun ang malaking problema mo. Diyan po tayo kuminsan nadadali. Ang ating pong hiling sa Panginoon, tulungan tayo na maging matatag sa mga prinsipyo ng katotohanan. Tandaan mo kahit ano pong dishonest word that you say, labag po yan sa Diyos. Bakit? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wala pong qualifier yung truth na yan. Hindi siya philosophical, biological, scientific, anthropological, geological, or archaeological. Lahat po ng truth. Magsinungaling ka sa edad mo, labag yan sa truth. Therefore, labag sa Diyos. Maging masinop tayo sa bagay na ito. Kahit meron po tayong mga white lies, kumain ka na ba?
Kasi alanganin naman yung dating mo, alas 12, syempre nananghalian, alang namang hindi kayayain kumain. Magsisinungaling ka, di ba? Kumain na po. Pero alam mong hindi, ano? Kasi nahihiya ka, ayaw mo maging abala. White lie yun. O, hindi naman kailangan ikumpisal yun. Kailangan lang aware ka. Aware ka na, teka muna, nagsinungaling ako. O, yun, bakit? Kasi baka mamaya, yung buong buhay mo, puro white lies na. Manhid ka na. Hanggang nagsisinungaling ka na sa malalaking bagay. Ito po ang hilingin natin sa Panginoon na huwag tayong hayaang mamanhid sa katotohanan. At tayo po ay magkaroon ng lakas ng pananalig na huwag nang pumusta sa mali, huwag nang pumusta sa demonyo, sa talunan. Lagi lang tayong papanig sa Diyos. Amen. Magsitayo tayo at ating idulog sa